Welcome po sa Jesus Hour Abundant Life Church. This is our church. Kung saan ang pinapangaral lamang po natin ay walang iba si Kristo kundi ang kanyang tinapos na gawa. Bakit po yun ang ating pinapangaral? Sapagkat yun lamang po ang katuruan na kung ikaw ay hindi ligtas, ikaw ay maliligtas. At kung ikaw naman po ay ligtas na, ikaw ay siguradong lalakas. So ready na ba tayong lahat mga kapatid? Yes, kung ready na po tayo mga kapatid, relax, settle down. At tayo magsisimula na. Maganda po ang ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid. So, nandun po tayo sa serye ng ating pag-aaral na maniwala tayo. Kasi po, kailangan nating paniwalaan ang mga katotohanan. Ang katotohanang tanging magpapalaya sa atin at ang katotohanan magkakaroon ng epekto sa ating buhay ay ang katotohanan ng ating pinaniniwalaan. So, kahit katotohanan niya, kung di mo pinaniniwalaan yan, ikaw ay talo. Kami naniniwala, kami nag-i-enjoy sa katotohanan ito, pero kung hindi ka maniniwala, ikaw ay talo. Ngayon po, mga kapatid, ituturo ko ang isang napakagandang katotohanan na ang title ay, mga kapatid, We have claim for everything purchased by the blood. Sa Tagalog po, ay meron tayong karapatan. Meron tayong claim. Saan ba sa Tagalog ang claim? Meron tayong pag-angkin doon sa lahat ng bagay na binayada na pala ng dugo. Binayada na pala ng dugo ni Jesus. Ibig sabihin ito mga kapatid, meron na pala tayong resibo. May resibo, mayroon pala tayong legal document kasi claim. Ang resibo po kapatid is a legal document. Pag ipinakita mo, resibo mo, walang magagawa yung establishmento kundi ibigay yung produktong hawak-hawak mo resibo, tama? Kahit pa ikaw ay makipag-argue, kahit pa bali-balig ta rin, basta may hawak ka resibo, wala silang magagawa kundi ibigay yung produktong nakasulat dun sa pinagbayaran mo ng resibo, mga kapatid. Kasi po, bakit kailangan natin maintindihan to? Kasi po tayo ay naturuan na ang church na walang kapangyarihan. Naging mahina ang church. Bakit po? Ang church puspos lamang na emotion. Puspos lamang ng pag-iyak pero wala namang pananampalataya. Ang mga church, puspos lamang ng pagmamakaawa. Isipin nyo, nakarinig na ba kayo ng prayer na, Jesus, maawa ka sa amin. As if si Jesus hindi pa naawa sa atin. Samantalang 2,000 years ago, pinakita na ng Diyos ang kanyang habag at awa sa atin nung siya'y namatay sa krus. Pero pag nananalangin, oh Diyos ko, maawa ka sa amin. Diga? Ano yun? Anong klaseng prayer yun? Kahinaan po. Kaya ang mga church natuturuan ng mga kahinaan. Samantalang meron pala tayong legal document. Example po ng mga legal document. Anong mga example ng legal document? Mga kapatid, deed of sale. Pag may deed of sale ka, pinatutunayan na ikaw may-ari ng property na yun. Ano pa? Mga title of possession, yung mga titulo natin ng lupa. Yan ay legal document. Yung mga marriage certificate natin, pwedeng nga isanla Tama ba? Yung marriage certificate, kasi legal document yan. Ano pa ang mga legal document? Birth certificate. Kaya laging hinihingi ng gobyerno kahit saan ka pupunta, laging nahingi ng NSO, PSA birth certificate. Kakakuha mo na ng 1 linggo, papakuha na naman ng PSA birth certificate as if naluluma ang birth certificate. Ay hindi naman nagbabago, nakasulat. Tama po ba? Ay bakit hingi ng hingi? So napakadami pong mga legal document. Pag sinabi po nating legal document, ang gagawin po ng gobyerno ng Pilipinas ay bibigyang halaga po yun. Ibig sabihin nila, i-affirm nila at itetest na ito ay totoo. Wala silang magagawa kundi sundin. Ipatupad. Mga kapatid, sabihin nyo nga, ipatupad. Ipatupad kung ano ang nasasaad doon sa legal document, mga kapatid. Kaya po mga kapatid, napakahalagang pag-aralan natin yan mga ngayon. Ang mga kasinungalingan na itinuro ng mga ng church o ng simbahan dati ay yung ang Kristyanismo ay relihiyong tsamba-tsamba. Baka sakaling maawa. Yun ang turo sa atin at para bagang ito ay pabago-bago. Mga kapatid, mali po. Ang Kristyanismo is a legally binding contract na pirmado ng dugo ng anak ng Diyos. Pag-aaralan po natin yan. Kaya po sa oras na maintindihan natin ang mga terms ng mga legal document na ito. Ano ba ang nakasaad sa legal document na ito mga kapatid? Magkakaroon ngayon tayo po kapatid ng lakas ng loob na panghawakan at i-claim at tayuan kung ano ang kasama o nakasasaad doon sa legal document na ito. Mawawala ng jurisdiction si Satanas sa buhay natin.
Mawawalan siya ng kapangyarihan sa buhay natin. Kaya po, ang buong pundasyon ng ating kaligtasan ay umiikot sa isang hindi mababasag, hindi mapupunit, hindi mawawasak, hindi masusunog na legal document in heaven. At ano yan? Yan po ang blood covenant. Ang kasunduan, ang pangako na pinagtibay ng dugo. Blood covenant, mga kapatid. Kaya pag-aralan natin yan, ano ba yung blood covenant? Unang-una, pag-unawa muna sa meaning ng covenant. Naintindihan nyo ba ang covenant, mga kapatid? Para maintindihan natin na legal rights natin, kung anong hawak mo ngayon legal rights, kailangan mo nating tingnan ang pinakamatandang kontrata. Itong pinakalumang kontrata noon, wala pa noong nung unang-una pang panahon sa Afrika, sa tribo ng Afrika, panahon pa namin sa Afrika noon, pastor? Nung una pa natin at hanggang sa mga ancient times sa Middle East, ginagamit na nila ang covenant at sagrado ang pagtingin nila sa covenant. Kaya paano ba yung covenant na yan? Kasi ang covenant, pag sa Hebrew yan, meron niyang connection doon sa word na cut. Sinugatan, hiniwa. Pero ang simple definition ng covenant is, yung pong word na berit, ang simple definition niyan is sacred binding relationship agreement established by oath, often sealed with blood, and built on loyalty and commitment. So kailangan may sugat, kailangan may dugo, kailangan may pagdaloy ng dugo. Kapag may dalawang tao noon na gustong gumawa ng kasunduan o ng covenant, hindi lang sila nagha-handshake, hindi lang sila pumipirma, hindi lang sila gumagawa ng kontrata, lumalapit sila sa isang noon ay priest o pare o sa isang mataas na makapangyarihang tao at sila ay gumagawa ng covenant. Anong step ng covenant? Magkakaroon muna sila nung ancient times. Magkakaroon muna sila na exchange of gifts. Symbol na sila ay magkakaroon ng palitan. Pagkatapos ng pagpapalitang ito, hihiwa sila sa braso. Hihiwa sila sa braso nila at magpapatulo ng dugo doon sa isang cup na may alak. Yung isang partido na gusto makipag-covenant, makipagkasundo, makipagrelasyon sa isang covenant, hihiwa siya sa kamay o sa braso, patutuloy niya yung dugo sa baso. Yung isa naman, yung kapartido, yung the opposite party, ganun din ang gagawin, magpapatulo din ng dugo. Pagkatapos paghahaluin yung dugo at yung alak. Pagkatapos iinumin yung dinuguan. Iinumin yung alak at yung dugo. At ngayon, dahil ininom na nila yung alak ng dugo, anong ibig sabihin nun? Sila, sa sandaling yon ay nagiging blood brothers. Hindi lamang yung symbolic gesture. Sa oras na ikaw ay pumasok sa isang covenant, yung pag-aari nung isa, pag-aari mo rin. Yung hukbo nung isa, hukbo mo rin. Yung kapangyarihan ng isa, kapangyarihan mo din. Kayo ay nagiging isa. Yung yaman ng isa, nagiging yaman mo din, mga kapatid. Alam niyo sa Pilipinas, sa Philippine history, sino umabot dito ng Philippine history? Kami nung kabataan namin, itinuturo ito. Nagkaroon ng blood covenant, blood compact sa Pilipinas, 1560. Sino? Si Raha Sulaiman at si Miguel Lopez de Legazpi. Miguel Lopez de Legazpi. So si Miguel Lopez de Legazpi at yung si Raha Sulaiman sa Cebu ay nagkaroon ng blood covenant. Ang tawag nila doon dati, sandugo. At ang tawag ng mga historian, blood compact. Pero ang actually ginawa nila is blood covenant. Nung pinatulo nila yung dugo ni Miguel Lopez de Legazpi at saka ni Raha Sulaiman, nung ininom nila yung alak, nagkaroon sila ng binding. Naging isa sila. Kaya ang nangyari, yung kailangan, nakinabang ngayon si Miguel Lopez de Legazpi, yung kailangan niya sa biyahe, yung kailangan niya sa barko, ibinigay ngayon ng mga katutubong Pilipino. Binigay ngayon yung mga pangangailangan nila, yung mga prutas, yung tubig, pati mga Pilipino tumulong para ayusin yung kanilang mga bangka, mga barko ng mga Spanish conquistadores na ito. So nakinabang si Miguel Lopez de Legazpi doon sa blood covenant na yon. Ibinigay ng Pilipino ang kanilang lahat ng pangangailangan. Yung tribo ni Raha Sulaiman, ibinigay niya ang lahat ng pangangailangan. Ano naman ang napakinabang ni Raha Sulaiman? Sila ay naging Katoliko. Sabi ng iba, mukhang unfair yata yung exchange na yun. Hindi, titingnan natin, hindi naman. Kasi kung hindi naman sila naging Katoliko,
mas mahihirapan sigurong dumami ang Kristyanismo sa Pilipinas. Kasi mas mahirap ma-penetrate kung tayo ay Muslim lahat. Tama? Pero dahil tayo Katoliko, at least, kilala natin yung ating sinasabing si Kristo. Marami nga lang dapat na ayusin. Pero ganun na nangyari, nagkaroon sila ng agreement. Yun yung sa unang panahon na meaning nung covenant. Pero tingnan natin sa Biblia. Ang unang covenant ay in-establish kay Abraham ng Panginoon, ng Diyos. Ang tawag doon mo mga kapatid ay Abrahamic Covenant. Ang Diyos ang gumawa, mga kapatid. Ang Diyos ang nagsimula. Hindi hiningi ni Abraham. Walang kamalay-malay si Abraham. Out of the blue, ang Panginoon ay nagpakita kay Abraham. Siya si Jehovah bilang El Shaddai. The Lord Almighty nagpakita kay Abraham. At nangako kay Abraham na si Abraham niya ay gagawing father of many nations. Abram pa ang pangalan niya noon. Pagkatapos, after that many years, hindi nangyayari yung sabi ng Panginoon na ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Kaya siya ay, sabi niya sa Panginoon, paano kaya mangyayari na ako ay magiging father of many nations? Ay wala akong anak. At ang tagapagmana ko lamang ay itong aking number 1 na servant, which is, ang pangalan niya ay si Eleazar of Damascus. Kaya nagpakita sa kanyang Panginoon, basahin natin, sa Genesis chapter 15, verse 4. Then the word of the Lord came to him. This man will not be your heir. Hindi ito si Eleazar, yung punong servant, hindi ito. But a son, pero ang anak, who is your own flesh and blood, will be your heir. He took him outside and said, look up to the sky and count the stars. If indeed you can count them, kung mabibilang mo, ibig sabihin, ang dami. Then he said to him, so shall your offspring. Ay, ang mga, madami din. But Abram believed the Lord. Tingnan natin mga kapatid. But Abram believed the Lord. Yung kanyang paniniwala, oo nga, Panginoon. Yung kanyang pagsampalataya, oo nga, Panginoon, na ako'y magiging ama ng marami nation. In spite ng walang pamamaraan kung paano, pero pinakita ni Lord, ito ang mangyayari sa iyo. Naniwala siya. Anong sabi ni Lord? Anong sabi ni Lord? And He credited it to him as righteousness. Tanyo, sumampalataya, naniwala sa sinabi ng Diyos. Anong sabi ng Diyos? Katuwiran yung kanyang paniniwala sa salita ng Diyos. I-take note nyo muna sa inyong mga isip yan. Babalikan natin mga kapatid mamaya yan. He also said to him, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to take possession of it. Itong mga lupaing ito, na andun sila ngayon sa lupa ng Canaanites noong mga panahon na yon. Itong nakikita mong lupaing ito ay magiging iyo. Sabi ng Panginoon kay Abraham. But Abraham said, Sovereign Lord, how can I know that I will gain possession of it? So the Lord said to him, Bring me a heifer, yung baka, a goat and a ram, each 3 years old, along with the dove and young pigeon. Abram brought all this to him. Cut them. Ano sabi natin kanina? Pag sinabing Hebrew, yung covenant is related to the word cut. Cut them. Hatiin mo sila in two and arrange them halves opposite each other. The birds, however, did not cut in half. Okay na yan. As the sun was setting, Abram fell into a deep sleep. Habang lumulubog ang araw, nakatulog si Abraham. At ang sabi dito ay deep sleep, malalim na pagtulog. Normally sa Bible, pag sinabing deep sleep, ito ay laging may supernatural induced sleep. Ibig sabihin, maaring si Lord ang nag-cause kung bakit ito nakatulog at sinabing deep sleep. And a thick and dreadful darkness came over him. Then the Lord said to him, mga kapatid, nasaan tayo? Nasaan si Abraham? Anong ginagawa ni Abraham? Tulog. And yet, the Lord said to him, tulog? Pero kinausap? Ano yan? Parang yung mga bata ngayon, pagka gusto magpaalam sa magulang, pag tulog, doon nasasabi. Dati kami po pupunta sa outing. Tulog eh. Oo daw. Sige, daddy, thank you ha. O nga pala, kailangan ko ng pera, kuha ko sa wallet nyo. Doon nagigising ang mga daddy. Saan nga lakad mo? Saan lakad mo?
Pero tingnan natin dito mga kapatid, nung si Abraham ay tulog, nagsalita ang Diyos. Paano kaya naintindihan ni Abraham? Katulad dito ng si Pablo. Si Pablo hindi niya maintindihan kung ano, in trance o sleep o dreams. Pero pinakita sa kanya ng Diyos ang kalangitan. So maaaring this way, sa ganito rin paraan, inireveal ni Lord ang katotohanan in His deep sleep. Hindi naman imposible sa Diyos na mangusap sa tao kahit siya natutulog. Diyos nga siya. So maaaring siya natutulog, kinausap siya ni Lord. Know for certain that for 400 years, makibasa kayo sa akin mga kapatid, ito ang sabi ng Diyos kay Abraham. Sigurado, for 400 years, your descendants will be strangers in a country not their own, and that they will be enslaved and mistreated there. But I will punish the nation they serve as slaves, and afterward, they will come out with great possession, mga kapatid. Parang meron kayo yes, nakukuha nyo. Parang meron tong parang may movie, parang may palabas na ganito. Si Moses sa Egypt, 10 Commandments, kita natin mga kapatid. You, however, will go to your ancestors in peace and be buried at old age. In the 4th generation, your descendant will come back here. Himayin natin ito mga kapatid. Ang Diyos nangako, nagsabi, wala pa nagaganap. Wala pa nangyayari, pero sabi ni Lord, sinasabi kay Abraham, na yung kanyang descendant, yung mga anak niya, ay hindi agad makapapasok doon sa promised land. Mga kapatid, balikan natin nga po ito mga kapatid. 400 years. Ano sinasabi ni Lord na 400 years? Yung mga descendant ni Abraham, the Israelites, naging slave. Saan sila naging slave? Sa Egypt. For how many years? For 400 years. At nung umalis ang mga Israelita sa Ehipto, anong daladala nila? Lahat ng pag-aari ng mga Ehipto. At ito ay sinabi ng Diyos kay Abraham bago pa naganap ang mga bagay na ito. Kita nyo ba? Pagkatapos, at ang sabi niya, pero ang descendant mo, hindi agad papasok sa lupang ibibigay ko sa kanila. Hindi agad sila makapapasok. Matagal bago sila makapasok. Bakit kailangan pa nilang lumaki bilang bayan? At ang sabi nga dito, in the 4th generation, your descendant will come back. Kailan daw babalik ang mga descendant ni Abraham? After 4th generation. Sino ba ang 4th generation? First generation si Isaac, anak ni Abraham. Second generation si Jacob. Jacob, anak ni Isaac, which is also called Israel. Sino ang mga anak ni Jacob? Ang 12 anak ni Jacob, yun yung mga tribu ng Israel. Pero pag 4th generation, edi 12 lang ang papasok sa Israel, sa Egypt. Pero mga kapatid, sabi dito, 4th generation, hindi literal na 4th generation. Sinasabi dito, yung mga anak ni Jacob, which is the 4th generation, ay kailangan munang maging bayan. So yung 4th generation signifies a long years, matagal na panahon bago makabalik. Pero sino talaga ang naging slave sa Egypt? Diba ang nation of Israel? At sino ba ang nation of Israel? Diba ang pang 4th generation sapagkat siya ay anak ni Jacob. Tama mga kapatid, tama pa rin ang Panginoon. Tama ang Panginoon. Okay. At sabi dito, ituloy natin, for the sin of Amorites, bakit hindi agad sila makakapasok? For the sin of Amorites has not yet reached its full measure. Yung bayan na pinangako ni Lord na ibibigay sa kanila, may nakatira. Sino nakatira doon? Ang mga Amorita. Pero sabi ng Panginoon, kasi yung mga Amorita, hindi pa nila nararating yung kanilang kasalanan kung saan kailangan na silang ma-judge. So hindi agad ibibigay sa kanila. Makikita natin ang kabutihan ng Panginoon. Kahit yung bayan na makasalanan, na ready to be destroyed, sabi ni Lord, hintayin muna nating mahinug ang kanilang mga kasalanan. Hindi ginadjudge ni Lord ang isang bayan na hindi pa nakakarating sa sukdulan ng kanilang pagkakasala until such time na marating nila yung sukdulan ng kanilang kasalanan. Then doon lamang magaganap ang pangako ng Diyos para sa mga bayan ng Israel upang ibigay sa kanila ang lumang pangako ng Diyos. Ano mangyayari sa mga taga-Amorita? They will be killed, they will be wiped out because that is the judgment of God according to their sin. Nakita niyo ba mga kapatid? Judgment na may kabutihan pa rin ng Diyos.
naghintay pa rin ang Diyos na magbago, naghintay pa rin ang Diyos ng tamang panahon upang i-judge ang mga Amoritang ito. Then, pasok tayo sa verse 17. When the sun had set and darkness had fallen, a smoking fire pot with a blazing torch appeared and passed between the pieces. Noon daw gabi na, merong torch, apoy, at saka fire pot na lumakad sa pagitan ng pinaghiwalay na biak na hayop. Sino yung lumakad na yon? Hindi si Abraham. Sino ang lumakad na yon? God passed between the two hub. Ang Diyos ang lumakad sa pagitan ng mga laman na pinaghati. On that day, ito ang ating verse. On that day, the Lord made a covenant with Abraham. Nung araw na yun, yung kanyang paglakad doon sa gitna, yun yung paggawa ng Panginoon ng covenant, ng kasunduan, yun yung pagpapatulo ng dugo. The Lord made a covenant with Abraham and said, to your descendants, I give this land. Ibibigay ko ang lupang ito sa iyong mga descendant. From the Wadi of Egypt to the great river of Euphrates, the land of Kenites, Kenizzites, Kadmonites, Hittites, Parasites, Perizzites, Raphaitites, Amorites, Canaanites, Girgasites, and Jebusites. So yung sites na yon, yun ang ibibigay doon sa kanyang mga descendant. Sa modern day, yung sites na yun mga kapatid, yun yung large territory including yung modern day Israel, including the large territory of the Palestinian, modern day Lebanon, Jordan, Syria, and parts of Iraq. Yun yung lupang yun na ipinangako sa mga lahi ni Abraham, pinangakuan ng lahi ni Abraham. May covenant, may pangako ang Diyos, pinagtibay ng dugo, lumampas siya, ang Diyos lamang ang nagpas doon sa pagitan ng biniyak na hayop. Mahalaga yan. Huwag niyo kakalimutan, mahalaga yan, pag-alaran natin mga kapatid. Ang Diyos ay kumuha ng substitute para sa kanyang dugo. Ano yon? Yung mga hayop. At ang Diyos ay lumakad. Mga kapatid, ang Diyos ang nagsimula ng covenant, siya ang nag-initiate, siya ang nagpatulo ng dugo, siya ang lumakad, siya ang nangako. Pero si Abraham, mga kapatid, anong ginawa ni Abraham? Natulog lang. Bakit natulog lang si Abraham? Sapagkat siya ay tatanggap lang ng pangako. Wala siyang kailangang gawin upang matupad yung pangako. Wala siyang gawing effort upang yung Diyos ay gawin sa kanya yung kanyang pinangako. Kaya nga si Abraham ay pinatulog ng Diyos dahil baka pa kung ano-anong magawa ni Abraham. Baka mangako pa ng mangako si Abraham na hindi naman hinihiling sa kanya ng Diyos. Ang Diyos lang ang nangako, ang Diyos ang nagpatupad, ang Diyos ang nagpatulo ng dugo. Kaya nga mga kapatid, in the same way, sa Genesis chapter 15 verse 8, sabi dito, in the same day, the Lord made a covenant with Abraham. Ano nga yung covenant na yun? In Hebrew, it means cut with Abraham. Animals were divided and God passed between the meat, signifying blood covenant. Yun na yung simula, yun na yung pangako, yun na yung dugo na pagpapasimula ng pangako ng Diyos. So mga kapatid, pagka nakita natin, doon sa Genesis 17 verse 10 to 11, basahin natin to. Sabi ng Panginoon, this is my covenant with you and your descendant after you. The covenant you are to keep. Every male among you, ito naman ang gagawin mo, Abraham. Akala ko ba wala nang gagawin si Abraham? Bakit may gagawin? Ito, every male among you shall be circumcised. Again, yung circumcision ay, sa Tagalog ay putol. Cut. Tukat uli, tuli. Meron iba putulan, no? Hindi, tuli. To be circumcised, you are to undergo circumcision and it will be, basahin nyo, it will be a sign of the covenant between me and you. Ano ang sign? Ito, mga kapatid, ang tatak ng pangako na ako, Diyos, ay may pangako sa iyong Abraham at sa iyong mga anak na ibibigay ko ang lupain ito. Ano yung tatak ng pangakong yun? Yung tuli. Kaya ang lahat ng mga anak ni Abraham, sa ilalim ng pangako, yung anak ni Jacob, yung mga Israelita, sila ay nagpapatuli. Yun ay tatak ng pangako sa kanila ng Diyos na yung lupang yun ibibigay sa kanila kasi madami anak si Abraham. Nagkaroon siya ng anak sa slave kay Hagar.
Pero hindi kasama sila sa pangako. Bakit? Hindi kasi sila tuli. Kaya doon lamang sa mga tuli, ang pangakong ito ay ibibigay. Kaya magkaiba ngayon ang meaning magkaiba ang purpose ng pagtutuli noon. Noong pagtutuli noon ay yun ay tanda ng pangako sa lahi ni Abraham. Pero ang pagtutuli naman ngayon, iba yun, ibang meaning yun. Yun ay para ang anak mo hindi maging mutain. Kaya kami nung araw, nung bata kami, bago kami pumasok, hindi kami naliligo. Pero kami naghihilamos. Kasi baka makita ng kaklase mo, may muta ka, lulukuhin ka. Ay, anak ng supot, anak ng supot. At nung araw, pag niluko ka, hindi yung tulad ngayon na mahihina ang mga bata, uwi sa bahay, Mommy, somebody's teasing me in the school. Ganun ngayon mga bata ngayon, mahihina. Pero nung araw, pag niluko ka, ay panumbihan agad, gulong agad sa gabukan. Sa galbukan, gulong agad yan. Kaya naghihilamos. Bakit tayo napunta doon? Hindi yun ang purpose natin. Ipinapakita doon na ang tanda ng pagtutuli, ang pagtutuli ay tanda ng pangako sa bayan ng Israel. Kaya sila ay tuli. Kaya sila ay may pangako. Lahat ng tinulian ay may pangako. Mga kapatid, ito po. Ibig sabihin nito na yung creator ng universe, nag-bound, legally gumawa ng dokumento, pinirmahan ng dugo, ay walang maaring makapigil upang protektahan ng bayan ng Israel, ingatan ang bayan ng Israel hanggang sa ang pangako ay magkaroon ng katuparan. Ang Panginoon ay naka-legally bound. Siya ay nakataling spiritually legal doon sa kanyang pangako sapagkat merong dugo, merong paghahati, merong covenant, merong blood covenant na pinangako ang Diyos para kay Abraham at sa kanyang mga anak. Kaya po makikita natin mga kapatid yung biyaya dito ng Panginoon eh. Wala namang ginagawa si Abraham and yet he believed. God considered him righteous. At ang Diyos ang gumawa pa ng tatak at gumawa pa ng pirma at legally binding document which is yung blood covenant na yun upang ipakita kay Abraham, ito ay isa sa katuparan ko. Hindi maaaring mabawalang bisa ang covenant sapagkat ito ay pinirmahan ng dugo. Hindi ang isang covenant nawawalan na ng bisa kapag ang isa ay namatay o kaya ito ay nagkaroon na ng katuparan. Natatapos lamang ang covenant kapag nagkaroon na ng final fulfillment o katuparan na isagawa na ang covenant o kaya ang isang party ay namatay. So ang Diyos hindi niya sasabihin, naku, ang Israelita naman matitigas ang ulo ay yung pangako kay Abraham, total matagal na naman yun, 400 years na. Ay hayain na kaya, wala na naman nakakaalala. Pero hindi, ang Panginoon makikita natin sa istorya ng Israelita, nakarating pa rin sa lupang pangako sa kanila. Ngayon ibabalik natin, bakit inililigtas ng Diyos ang Israel? Sa tingin niyo, mababait ang Israelita? Hindi. Bakit iniligtas ng Diyos ang Israel mula sa pagkakaalipin ng Ehipto? Sa tingin niyo, ang mga Israelita dahil sila ay masunurin? Hindi. Ito ay dahil sa pangako. Dahil sa covenant ng Diyos kay Abraham. Kaya sila ay inililigtas. Kaya po mga kapatid, legally bound kasi ang Diyos na iligtas ang mga taong ito eh. Kahit ang Egypt ay mawasak, kahit ang Egypt ay mabura sa mapa, kahit ang Egypt ay maghirap, gagawin ng Diyos. Bakit? May pangako siya kay Abraham eh. Legally bound siya nagtuparin yung pangako niya kay Abraham sapagkat ito ay pinasinayaan, pinagtibay ng dugo. Amen. At kapag nasa covenant ka ng Diyos, hindi siya kikilos dahil sa performance. Hindi naman kumilos ang Diyos iligtas yung mga Israelita dahil sa awa kay Moses. Hindi. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pangako. Hindi dahil sa performance, kundi nakabase ito sa kontrata ng Diyos kay Moses, kay Abraham. Ang kontrak na yun na hindi pwedeng mabasag. Kaya mga kapatid, hindi tayo binebless ng Diyos. Makikita natin mamaya, dahil tayo ay mabait. Binebless tayo dahil merong covenant ang Diyos sa atin. Titingnan natin mamaya mga kapatid. Paunang-una ko lang yan, paunang silip. Kaya nga mga kapatid, nakabase ito sa dugo. Kapag naibuhos na ang dugo, obligadong tuparin ng Diyos ang bawat promise na kanyang sinabi. Amen mga kapatid. Ang covenant ay hindi natatapos until matupad
o magbayad ng dugo. Ano ngayon itong Mosaic Covenant? Anong ang limitasyon ng Mosaic Covenant? Habang ang Israelita ay lumabas ng Ehipto, naandun na ba sila sa lupang pangako? Wala pa. Pero ang Diyos gumawa ng panibagong covenant kay Moses. At yan ang Mosaic Covenant. Kasi itong mga Israelita, nung nakalabas na sila sa Ehipto, medyo may problema pa rin ng mga Israelita. Matitigas ang ulo, gumagawa ng kasalanan dito, kasalanan doon. Dahil sa pagmamahal. Pero hindi pa natatapos ang Abrahamic Covenant. Hindi pa sila nakakarating sa lupang pangako eh. Tama mga kapatid? Nasa ilalim pa rin sila ng Abrahamic Covenant. May pangako pa rin ang Diyos sa kanila. Pero gumawa ang Diyos ng isang covenant. Covenant kay Moses. Nagbigay ang Diyos ng kautusan. Bakit nagbigay ang Diyos ng kautusan? Dahil itong mga taong ito napapahamak. Ang titigas ng ulo. Nagkakasala. So upang mangyari, pangako ni Lord na makarating, mahatid itong mga ito sa promised land, kailangan i-preserve ng Panginoon ito. Kailangan magkaroon tayo ng rules and regulation. Sabi ng Panginoon. So, gumawa siya ng kautusan kay Moses. Ibinigay niya kay Moses ang kautusan. At ang sabi ng Panginoon kay Moses dito sa Exodo chapter 19, sabi niya, sabihin mo sa mga tao, ito ang sasabihin mo Moses, sumunod sila sa commandments. At kapag nasunod nila ang commandments, ituturing ko silang, I will consider them as my own. I will treasure them. They will be my precious possession. Ang ganda ng pangako ng Diyos, hindi sumpa. Pag sumunod sila, sabi ng Panginoon kay Moses, sabi mo sa mga tao, pag sumunod sila, pag sinunod nila ang kautusan, kasi nga, ang daming ginagawang kalukuhan ng mga Israelita eh. Upang hindi sila mapahamak, upang ma-preserve sila hanggang matanggap nila yung fulfillment ng Abrahamic Covenant, sabi ni Lord, ito ang rules and regulations. Sundin nyo ito. Pag sinunod nyo ito, kayo ay pagpapalain ko. Ituturing ko kayong treasured possession. Ituturing ko kayong aking pag-aari. Okay. Sinabi nga ni Moses, kanina, balikan natin si Abraham. Noong ang Diyos ay nangako kay Abraham, ano ang kondisyon ni Abraham? Tulog. Tama. Noong ibinigay ngayon ng kautusan sa mga Israelita, ang mga Israelita ay sabay-sabay na tumayo at sinabing, we will do all that He has commanded. Sila ay sabay-sabay nagsalita, gagawin namin lahat ng kanyang ipinag-uutos. Dito, walang sinabi si Abraham. Walang kondisyon, kundi kondisyon ng Diyos at tutuparin ang pangako kay Abraham. Walang feedback si Abraham. Pero dito, nag-feedback ang mga tao. Sabi nila, susundin namin lahat. Bakit mahalaga mga kapatid yun? Ang unang bigay ng Diyos kay Moses ay pagpapala. Pag sumunod kayo, kasi kung hindi kayo susunod, wala mo, sadya naman nagkakasala ang mga tao. Pero sabi ni Lord, pero pag sumunod kayo, pagpapalain ko kayo. Blessing pa rin. Pero pag sumunod ko kayo, ituturing ko kayong mga possession ko. Favor pa rin. Pero bakit at the end, makikita natin sa Deuteronomy at sa Leviticus, ang pagsuway sa kautusan ay nangahulugan ng sumpa. Bakit? Sapagkat ang mga tao, in opposite of doon kay Abraham, in their confidence, among themselves, sa kanilang tiwala sa sarili, sinabi nila, susundin namin, kaya namin gawin ang ipinagagawa mo. Ngayon, ibinigay ni Lord ang responsibility, ang obligation doon sa kanilang mga salita. Nagkaroon ngayon na bind sila doon sa kanilang salita. Kaya at the end, sabi nga, pag binasa niyo ang Exodo, hindi lamang isang beses ginawa yun ng Israelita. 3 beses nilang sinabi yun. Susundin namin lahat ang pinagagawa ng Diyos. 3 beses nilang sinabi yun. Kaya at the end, sabi nga ng Bible, God amended the covenant. Inamend ni Lord yung covenant, dinagdagan sapagkat sa pagsuway nila. God amended covenant because of their disobedience. Noong sinabi ng mga tao, yes, we will, etong pinagagawa ni Lord, sabi ng mga tao, yes, susunod kami, gagawin namin lahat. Humati ngayon si Lord ng covenant.
He now started the covenant. Basahin natin sa Exodus 24 verse 8. And Moses took the blood. He sprinkled it into the people and said, "This is the blood of the covenant which the Lord has made with you according to all these words." Winisikan sila ng dugo ng hayop. Yung pagwiwisik ng dugo ng hayop, yun ang panimula, yun ang pagpapatibay sa kasunduan. Pinirmahan sa dugo ang pangako ng Diyos. Pinirmahan sa dugo ang salita ng mga Israelita that they will obey all that He command. Kaya at the end, when you disobey the commandment, you are cursed. Pagka ikaw ay sumunod doon sa covenant ni Moses, ikaw ay pinagpapala. Pero pagka ikaw ay sumuway sa isang pagsuway, ikaw ay masusumpa. Kaya noong sinimulan ni Moses ang pagwiwisik, sinimulan ng covenant. Immediately, pagkatapos ng pagbibigay ng covenant, ano ang ginawa ng mga Israelita? Sinuway ang utos. Anong ginawa nila? Gumawa sila ng golden calf at sumamba sa Diyos-Diyosan. Immediately sumuway sila. Immediately din nagkaroon ng epekto ang kanilang mga pagsuway. Immediately, mga kapatid, dahil sa covenant. Hindi pwede sabihin lang, naaawa ako sa inyo eh. Hindi ko nalang ipatutupad. Hindi eh. Kasi covenant yan eh, kasunduan yan eh. Pero dahil pa rin sa pagmamahal ng Diyos, eto. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa kanila, upang hindi sila maubos. Mauubos kasi. Kasi suway ng suway, mauubos. Ang gumawa uli si Lord. Sabi ni Lord, mag-alay kayo ng dugo. Eto ngayon. Para ma-preserve itong mga Israelita, kundi mauubos eh. Mamamatay sa pagsuway. Mag-alay kayo ng dugo. Kasama ang priest. Tatayo ang priest to represent Israel. At ang atonement offering, yun yung alay na dugo. Kailangang maintindihan natin ang legal meaning ng atonement. Ano ba meaning ng atonement? Leviticus chapter 4 verse 35 muna. Basahin muna natin to. Leviticus 4 verse 35. In this way, the priest will make atonement for them for the sin they have committed and they will be forgiven. Kailan na sila mapapatawad? Kapag ka merong atonement. Alam natin na makasalanan ng mga Israelita dahil sumuway sila sa covenant. Hindi pwedeng baliwalain ni Lord ng covenant. Pinirmahan ng dugo. Kailangan ipatupad. Pero sa pagmamahal ng Diyos sa mga Israelitang ito, upang hindi sila maubos, gumawa si Lord ng bagong kautusan. They have to offer an atonement. Dugo. Kailangan ng dugo. Ano ang atonement? Sa Hebrew, ang literal meaning nito ay to cover. To cleanse. Hindi to cleanse. Hindi to remove. To cover. Kailangan magkaroon sila ng dugo para matakpan ang kanilang mga kasalanan. Para hindi sila mawasak. Para sila ay mapatawad. Kailangan matakpan sa harap ng Diyos ang kanilang mga kasalanan. Kaya ang mga Israelita, mga kapatid, nag-aalay ng dugo doon sa innermost sacred, innermost holy place. Nag-aalay ang dugo sa pamamagitan ng pari. And pagkatapos ng pari na mag-alay ng dugo, mga kapatid, ang Israelita can be forgiven of their sin for 1 whole year. Sa loob ng 1 taon, sila ay pinatawad ng Diyos sapagkat natakpan ang kanilang mga kasalanan. Tandaan niyo mga kapatid yan, pagtatakip ang atonement. Mahalagang maintindihan natin na ang sin doon sa Old Covenant ay covering lang, hindi remove. Kaya taon-taon bumabalik. Kaya taon-taon nag-aalay ang priest para sa bayan ng Israel upang matakpan. Kasi hindi sapat ang dugo ng hayop upang linisin ang mga kasalanan nila. Temporary patch lang yun. Temporary solution lang yun. Effective for 1 year. Hanggang sa dumating ang tunay na sacrifice. Temporary covering lang yun. Yun ay shadow ng tunay na sacrifice. Hanggang sa dumating ang sacrifice na ang dugo ay tunay na maglilinis ng mga kasalanan. So makita natin ito mga kapatid, kahit may disobedience, basta may atonement,
may blessing. Nakita niyo mga kapatid? Kahit may disobedience, sinasabi ko ba mag-disobey kayo? Teka muna, di mo na. Pinapakita lang natin dito ang katotohanan ng kabutihan ng puso ng Diyos. Na kahit sila'y nagkakasala, basta may atonement, mga kapatid, sila ay hindi masusumpa at sila ay mapapatawad at sila ay mabibless. Kaya blessed pa rin ang bayan ng Israel. Titingnan natin ngayon, ano ngayon ang epekto nung dumating si Jesus. Uuwi na tayo. Para nakahang na, para next week natin tutuloy yung message na. Itutuloy natin kasi ito ang pinakamahalagang parte dito. Ano ngayon ang difference ng New Covenant versus doon sa Covenant ng Diyos sa Israel? Pagkatapos dumating ni Jesus, sino ba si Jesus? Siya ang incarnate God. Siya ang tao, ang Diyos na naging tao. Naging Diyos na naging tao. Ibig sabihin ng Diyos na naging tao, sabi ng iba, 50% God, 50% man. Mali po mga kapatid. He is 100% God. Tandaan niyo mga kapatid, He is 100% God. But at the same time, He is 100% man. 100% God, 100% man. Kaya nung dumating si Jesus, hindi si Jesus nag-set up ng bagong religion. Hindi yun ang kanyang purpose. Siya ay nag-set up ng bagong covenant, bagong kasunduan. Ano yun, mga kapatid? Binaliwala ba ng Diyos yung covenant doon sa kay Moses? Basta lang, nung dumating si Jesus, sabi ng Diyos, burahin na natin to ha. Burahin na natin tong covenant kay Moses. Obsolete na. Hindi po mga kapatid. Dumating si Jesus is a man under the law. Dumating si Jesus not to, but to fulfill. He came not to abolish the law, but to fulfill the law. Dumating siya under the law. Anong ginawa niya? Paano niya na-fulfill ang law, mga kapatid? He obeyed 100%. He obeyed yung kasunduan sa Israelita. If you obey, I will bless you. Sabi ng mga Israelita, 100% we will obey. Si Jesus ang gumawa nun para sa kanila. Are you listening, mga kapatid? Si Jesus ang nag-fulfill noong covenant, noong kasunduan ng Diyos sa mga Israelita. Si Jesus 100% na-fulfill niya. At dahil na-fulfill niya, fulfilled ang Mosaic covenant. Fulfilled ang covenant ng Diyos kay Moses. Na-fulfill ang covenant. Tingnan din natin dito mga kapatid. Jesus is a Hebrew, an Israelita under the law. Hindi siya isang hentil. Siya ay Israelita under the law. Si Jesus ay tuli. Nagpatuloy si Jesus. Kaya yung pangako niya, nasa kanya din. Yung kay Abraham, sa kanya din. At yung kay Moses na covenant, sa kanya din. Siya ang nag-fulfill nun. Romans 8:3-4, basahin natin dito. God sent His own Son in the likeness of a sinful flesh. Ibig sabihin mga kapatid, tao, to be a sin offering in order that the righteous requirement, 100% obedience ang ibig sabihin doon, of the law. Yun yung old covenant might be fully met in us. Sino yung us na yun? Hindi tayo yun. Yun yung mga Israelita. People under the law. So, fulfilled ang law? Fulfilled ba? Na-fulfilled ba ang law? Nasatisfy ba ang law, mga kapatid? Nasatisfy. Hindi initsapwera lamang ni Jesus yung old covenant. Sinatisfy niya. Ito'y kanyang itinupad, tinapos, ginanap, winakasan, kinumpleto, inaktuhan ni Jesus para sa mga Hudyo, mga kapatid. Hindi basta tinapon o binaliwala, kundi pinagtibay. Hindi basta binaliwala, kundi ito ay tinapos ni Jesus. At dahil tapos na ang Old Covenant, pwede na mag-establish ng New Covenant. Kaya nga, obsolete na yung Old Covenant. Kaya mga kapatid, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay under the law. Ibig sabihin, nando ka sa ilalim ng mga kautusan ni Moses sapagkat itong kautusan na ito at itong covenant at kasunduang ito, mga kapatid, basta ako'y mag-aalay, ako'y pagpapalain. Basta ako'y gagawa ng gato, susunod ako, ako'y pagpapalain mo. Mga kapatid, yun ay Mosaic covenant na obsolete na. Bakit obsolete? Natupad na. Kaya ngayon si Jesus, nung dumating, siya ay nag-establish ng bagong covenant. Nag-establish siya ng bagong covenant
na ang covenant na ito ay nakabase sa mas magandang pangako. Bakit mas maganda ang pangako? Kasi walang nangakong tao. Doon sa Old Covenant, may pangako ang tao. Anong pangako? Tutuparin namin lahat. Pero sa New Covenant, walang nangakong tao. Kaya mas maganda ito sapagkat ito ay siguradong matutupad sapagkat walang mahinang tao na maaaring pumalpak sa kanyang pangako sa Diyos. Kaya mga kapatid, isipin nyo, balikan natin yung Mosaic Covenant. Ang ganda ng pangako, ang ganda ng sabi ni Lord, pagpapalain kita kung tutupadin mo ito, ay sumingit pa itong mga tao na sabing, tutupadin namin lahat ng ako. Kaya kayo mga kapatid, kung kayo pinagpapala na ng Diyos, kung kayo binebless na ni Lord, huwag na kayong pangako. Tanggapin nyo na lamang kung ano yung gusto ibigay sa inyo ng Diyos. Merong iba nagsabi, ay ako ipasalang ako ni Lord, ay sigurado ako magse-serve sa church. Ay ako pagalingin lamang ni Lord, ako ibibigay ko itong aking kalahati ng sweldo. Ay ako ay basta mapangasawa ko lamang yun, ay talagang ako ay magtitino na. Mga kapatid, wag na kayong magsalita sapagkat God is not looking for you, for your promise. God is not looking for your promise. God is looking for you to look upon His promise. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang hinihiling sa atin ng Diyos, hindi niya hinihiling na tayo mangako sa Diyos. Ang hinihiling sa atin ng Diyos ay tignan natin ang mga pangako niya sa atin. Amen mga kapatid. Kadami kayang history sa Bible na nangako ang mga tao, ako'y pagka nanalo sa digmaan ito, ang unang babaeng lalabas sa aking tahanan pag-uwi namin, ay iaalay ko, isasacrifice ko sa Panginoon. Ay sino yung sumalubong sa kanya nung umuwi sa kanilang tahanan? Ang kanyang nag-iisang anak. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong mangangako, huwag tayong tutulad sa mga Israelita. Pangako ng pangako. Ayaw na lamang tumanggap. Alam niyo mga kapatid, pag pinag-meditate natin ito, napakadami nating may bagawang sermon dito eh. Yung, ako na may hindi ako, pwede bang ikaw yumaman ng aasa ka lang sa Diyos? Naku, hindi. Dapat ikaw ay ganiri. Pag sa daming ganiri. Dapat ikaw gayon. O kaya, hindi. Hindi mo kailangan pangakuan ng Diyos ng pagbabalik at pagbabayad at ng kung ano pang kondisyon. Mag-enjoy ka na lamang sa biyaya ni Lord. Yun po yung mga kapatid. In short, palapakan natin ang Panginoon. Kaya nga, ituloy natin. So, anong simple difference ng Old Covenant ni Moses at ng New Covenant ni Jesus? The Old Covenant said, obey and live. Disobey and die. Pero sa New Covenant, Christ fulfilled it for you. Now receive life through faith and walk by the Spirit. Yun ang covenant para sa atin. Anong gagawin natin? Pananampalatayanan na lamang natin siya. Siya ang gumawa para sa atin. Tayo ay tatanggap na lamang ng biyaya ayon sa kanyang tagumpay. Pag-aaralan natin yan mga kapatid para mas maintindihan natin. Kasi nga, pagdating doon sa upper room, bago ipako sa krus si Jesus, kumuha Jesus ng cup. Nung nasa last, yung nakikita natin mga painting kay Da Vinci, yung Last Supper, na ang lahat ng tao yung nakatayo dito tapos walang nakaupo dyan sa harap. Kasi nagpapapicture, mahaharangan. Kaya dito sila nakaharap. Anong ginagawa nila? Last Supper, naghahati-hati sila ng tinapay. Kumuha si Jesus ng cup, sabi niya, he took the cup, sabi niya, inumin niyo ito. Anong laman nun? Alak. Inumin niyo ito. Matthew 26:28. For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sin. Hindi na atonement. For the remission of sin. Kanina, ang blood, atonement, pagtatakip. Ngayon, yung kay Jesus, remission. Basinin natin yung word na remission. Ang remission ay aphesis in Greek. Aphesis meaning release, pardon, cancellation, sending away, and complete forgiveness. Ang remission ay ibig sabihin ay completely wiped out na. Parang hindi ka nagkasala. Parang walang bahid ng pagkakasala kasi completely wiped out. Hindi ka nagkasala kailanman. Sa New Covenant, ang kasalanan mo ay hindi lang kino-covered. Ito ay tinanggal. Ito ay binura. Ito'y inalis. Ito'y winap out.
ito'y kinanceled, ito'y sinent away, it is completely forgiven. Yun ang meaning ng remission. Tandaan natin mga kapatid. At ang effect nito ay dahil sa covenant. Sino ba ang nag-cut on the cross? Sino ang dumugo sa cross? Jesus, the Lamb of God. Jesus, God bled. Sino ang dumugo sa cross? Jesus, the Son of Man. Jesus, man bled. Dumugo ang Jesus God. Dumugo ang Jesus man. At na-mix yung dugo na pag-aralan natin kanina. Di ba? Yung lumang tradisyon kung saan ang dugo'y pinatutulo at iniinom. At kung sino man uminom, siya ay kapahagi noong covenant na yon. Ano ang sabi ni Jesus ngayon sa atin? Inumin nyo ito. Sino nagpatulo ng dugo doon? Ang Diyos, si Jesus. Nagpatulo ka ng dugo? Hindi. Pero ano sabi sa iyo? Inumin mo ito. At pag ininom mo, ano nangyayari sa atin mga kapatid? Nagkikibahagi tayo. We become partaker of the blessing. Di ba kanina pag uminom sila, yung pag-aari nung isa, nagiging pag-aari nung isa, ang yaman nung isa, nagiging yaman nung isa mga kapatid. Hindi tayo naghirap. Si Jesus ang mayaman, si Jesus ang nagpatulo ng dugo, ang ama, ang anak ang nagkaroon ng covenant. And yet, pagka ikaw ay uminom doon sa cup of His communion, mga kapatid, nagiging kabahagi tayo. We become partaker. Kaya nga tayo, mga kapatid, we become the heir of Christ. Co-heir of Christ. Palakpakan natin ng Panginoon. Nagiging tagapagmana tayo kasi uminom tayo sa cup of His suffering. Romans 8:17, we become co-heirs with Christ. Tandaan niyo mga kapatid yun. Bakit ba mga kapatid yun? Jesus, the Lamb of God, was cut tulad ni Abraham. Na-fulfill at nangako ang Diyos na tutupadin because there is a blood. Ganon din, tulad ng Mosaic Covenant, the blood of the Lamb was used as atonement, but the blood of the Lamb of God was used for the remission of sin, para sa removal ng kasalanan. So, tatlong purpose ng dugo, mga kapatid, makikita natin doon. Unang-una, we become partaker of the possession. Alam, mga kapatid, ano ibig sabihin ng partaker? Kahati. Kahati ka. Kahati ka ng lahat ng meron si Jesus. Kahati ka ng mamanahin ni Jesus. Kahati ka ng divinity of Christ. You become partaker. Padalawa, yung blood. Tinatali nun ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ginagapos dun, naggagapos ang Diyos upang tuparin ang kanyang mga pangako sapagkat ito ay pinagtibay ng dugo. At patatlo ang purpose ng dugo para sa ikalilinis, ikabubura, ikapagpapatawad ng lahat ng kasalanan. So, yun yung basically three purpose of blood under the new covenant. Kung saan ikaw kapatid, ako kapatid ay napapailalim. Tayo ngayon ang nasa new covenant. Kaya mga kapatid, ang Christianity ay hindi religion. Ang Christianity ay covenant. Covenant ito mga kapatid. Kapag naintindihan mo ng Christianity, hindi lamang religion, kundi covenant mga kapatid, kundi kontrata ng Diyos para sa mga ligtas. Ikaw ba'y ligtas kapatid? Ligtas ka. Nung tinanggap mo sa Jesus, ligtas ka. May kontrata sa iyo ang Diyos. Kontrata ito sa iyo ng Diyos. At ano ang kontrata ng Diyos? Ililigtas ka. Hindi ka kailangan magmakaawa para ikaw iligtas ng Diyos. May kontrata, may pananagutan ng Diyos. Sinabi niya yon na ikaw ay ililigtas. Dahil yun ay pangako niya kay Jesus. Ang lahat ng sasampalataya sa Kanya ay pagkakanuban niya ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. At kahit kailanman, hindi mapapahamak. May pangako sa atin ng Diyos na tayo kahit kailanman hindi mapapahamak, hindi mahihiwalay sa Kanya. Imagine yung mga kapatid, nung tayo dati-dati, ito ang ating mga panalangin. Tara mga kapatid, ating katukin o gibain ng pinto ng kalangitan. Sa ating panalangin, baka sakaling dinggin tayo ng Diyos. Mga kapatid, ang ating mga terms dati ay terms ng parang walang pangako sa atin ng Diyos. Na parang hindi tayo kilala ng Diyos. Na para bagang ang Diyos ay malayong-malayo, tagmamakaawa ka, hoy Diyos, kami na may pansinin mo.
Hindi mga kapatid, may covenant ang Diyos sa atin. May pangako ang Diyos sa atin. Pinagtibay ng dugo. Hindi lamang dugo ng hayop, kundi dugo ng kanyang anak. Sinenyuhan, pinirmahan ang pangako ng Diyos ng dugo ng kanyang anak, mga kapatid. At ano yung pangakong yun, mga kapatid? Ikaw ay co-heir, tagapagmanang kasama. Ano pa yun, mga kapatid? Napag-aralan natin lahat. Pinagpala kang lubos-lubos. Ikaw ay higit pa sa mapagtagumpay. Ikaw ay kanyang tinuring na anak. Ikaw ay bago nilalang. Ikaw ay pinanganak na, ikaw ay banal at ginawa santo. Ikaw ay kaibigan ni Jesus. Ikaw ay iniingatan ni Jesus. Ikaw ay tinatakan ng Espiritu Santo. Ikaw ay minamahal ng Diyos. Yun ang mga pangako ng Diyos kasama sa covenant na ito. Ay bakit kung tayo manalangin para tayong walang relasyon sa Diyos? Kapatid, para kailangan pakinggan, kailangan pa ng prayer chain, o wag natin puputulin ang panalangin na, o kailangan natin mas marami ang manalangin sa ganitong ating ihihingin. Alam niyo mga kapatid, kung ito ay hindi binigay sa iyo ng Diyos, hindi niya ito ibibigay. Kahit marami pang manalangin sapagkat ang Diyos hindi maaari magkamali. Hindi ko nga ibinigay. Ngayon dahil nanalangin ka, ibibigay ko. Hindi. Ibinigay ko na. Noon pa. Kulang lamang tayo ng pananampalatayang tanggapin ang isang bagay na Kanya nang ibinigay sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi hindi natin alam na may covenant, na may pangako ang Diyos sa atin. Kaya po mga kapatid, ang Christianity ay covenant ng Diyos sa mga ligtas. Kaya magsimula ka i-claim ang covenant rights mo bilang legal heir. Titigil kang lumapit sa trono ng may inferiority o may doubt. Baka sakali, kaya ang prayer natin lagi sana. Nagsisimula kang lumapit na may boldness. Bakit may boldness ka? Dahil may dala kang dugo ni Jesus. At yun ang pangako ng Diyos. Dahil doon sa dugo na yun, sigurado ang pagdinig sa iyo ng Diyos. At sino ba ang ka-blood covenant mo? Ikaw kapatid, ay under a covenant. Sino ngayon ang ka-blood covenant mo? Sino kapatid? King of Kings and the Lord of Lords. Yan ang ka-covenant mo. Amen mga kapatid. Kaya nga, hindi lamang tayo nagwi-wish, hindi tayo mag-hope. Hindi yung magpe-pray ka na, bahala na kung ano mangyari. Pero ang covenant hindi nakabase sa hope. Nakabase ito sa legal promise, legal document ito. Nakabase ito sa unbreakable contract between God the Son and God the Father. Kaya kapag naintindihan mo ang terms ng covenant mo, marirealize mo na hindi ka lang basta pinaburan ng Diyos kapag ka sinasagot niya ang prayer mo. Tinutupad kasi niya ang legal obligation niya bilang covenant partner mo. Acts chapter 3 verse 16 na nga natin ito mga kapatid. Sabi dito, nung si Pedro ay naglalakad, merong mamanlilimos na lumapit sa kanya. Humihingi ng pera. Sabi ni Pedro ito, silver or gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Lumakad, tumayo yung manlilimos na lumpo. Ang sabi ni Pedro, okay, let's pray muna. Ganun ba sabi ni Pedro? Okay, tayo muna ay magmamakaawa sa Diyos para pakinggan ka. Okay, baka ito ay will ni Lord. Baka sakaling will ni Lord na ikaw ay pagalingin. Ay, okay, teka, mamaya ako muna ay magpa-fasting kasi hindi ako prepared. O kaya, baka kulang ako ng anointing. Baka hindi ako anointed. Pag nag-pray ako, baka walang mangyari. Hindi. Ang sabi ni Pedro, what I have, I give you. Hindi, it's not about, si Pedro is not about hoping for God. It's not about asking, pero he is about what he already have. Ano ang meron siya. Ini-enforce lamang ni Peter kung ano yung legal transaction na meron siya. He has the blood of the covenant. May pangako sa kanya ang Diyos. And it was done. It's not, it will be done, kundi it was already done. Alam niya kung meron siya, yun ang kanya binigay. But what I do have, hindi niya sinabing, but what I will have, ay later, siguro pag-usapan natin, hindi. But what I do have, I will give to you. Ano yung meron siya? The blood covenant. Ano yung blood covenant? The strong promise, the bound promise, bound by God,
signed by God, signed by the blood, the promise of God to us who believe in His name. Yun mga kapatid. Meron ka nung kapatid? Meron tayo kapatid. Anong meron ka? Blood covenant. The blood of the new covenant. Amen mga kapatid. By the way mga kapatid, pagka merong may sakit, pagka may mga nagte-text, may message na may sakit, pagka hindi naka-response agad yung tinext nyo, huwag nyo isiping hindi concerned. Hindi naman nagre-response si brother. Brother, pray. Merong sakit si ganito. Hindi man nagre-respond. Huwag isipin hindi concern. O kaya, pagka hindi dumating yung inaasahan yung tulong, huwag sabihin hindi concern mga kapatid. Alam mo mga kapatid, tayo ganito. Kung hindi man tayo makadalaw, ang dapat nating reaction, we have something. Ano yung we have something? We have the covenant. Ano ang immediate response natin mga kapatid? Just like Peter. Katulad ni Pedro, anong immediate response natin mga kapatid? Sasabihin natin, by the blood of Christ, because of the promise of God, by His wounds, we are healed. Therefore, what I have, I now give you. Receive healing in the name of Jesus. Ganun po ang reaksyon natin mga kapatid. Hindi yung kawawa naman. Kabata pa ng mga anak Gayon agad. Naku, sinong paano kaya yan? Saan niya nagpapagamot? Sino doktor? Yun agad ang reaksyon natin. The reaction is to believe and receive the negative word of the enemy. Negative word of the enemy, may sakit. Sakit pa lang, mamamatay na. Negative word of the enemy, mga kapatid. Anong meron ka? The blood covenant. Pinakamatibay na pangako. Kahit saang pangako. Pangako sa langit, legal document in heaven. Pwede mong panghawakan. Yun ang patlakpakan natin ng Panginoon. Yun ay pamukha mo kay Satanas. Ipamukha mo sa paghihirap. Ipamukha mo sa sakit at karamdaman. Mark 11:22-24, sabi ng, if you believe, you can say to this mountain, throw itself into the sea, and it shall be done for you. Mga kapatid, gamitin natin yung katotohanan. It's not about receiving from God. It's not just about asking and receiving from God. It's standing on the legality of the blood covenant of Christ for us. Kaya mo tinatanggap yung pangakong yun, kaya nakapagsasalita sa bundok at naniniwala kang susunod dito sa iyo, hindi dahil sa galing mong humingi, kundi sa pananampalataya mo sa katotohanang tinapos na ni Jesus ang gawa para sa iyo. At hawak-hawak mo ang katibayan na yon. At ang pangako ng Diyos ay yung blood covenant na yon. Kaya ka nakapagsasabi, mga kapatid. Tandaan natin mga kapatid, pag binasa natin yung Mark 11:22-24, red letter ito. Ano ibig sabihin ng red letter? Salita ni Jesus. Hindi lang salita ng mga disciple, kundi si Jesus mismo nagsabi, maniwala ka, huwag ka mag-doubt, sabihin mo, it shall be done for you. Bakit magagawa mo? Bakit it will be done for you? Kasi kasama yan sa mga pangakong binayaran ko para sa iyo. Amen? So ano ngayon ang meron tayo? Ang dugo ni Jesus sa langit. Meron tayong dugo ni Jesus na nasa langit. Paano naging legal transaction yun? Unang-una, nung namatay si Jesus, siya ay naging ultimate substitute natin mga kapatid. Kinuha niya ang spiritual death para sa atin, na dapat tayo ang mamatay, siya ang namatay para sa atin. So, satisfied na ang parusa? Satisfied na ang kaparusahan? Satisfied na naparusahan siya para sa atin? Na-claim na ng justice yung kailangan niya maklaim. For every sin, there is punishment, and the punishment is death. Na-claim na yung justice, na-claim na mga kapatid. So satisfied na. Pero hindi natapos doon. Hindi lang yun ang pagliligtas ni Jesus, hindi lang yun ang redemptive work on the cross, mga kapatid. Pagkabuhay niya, pumasok siya muli sa heaven, dala niya ang sarili niyang dugo bilang katibayan ng kanyang tinapos na gawa. Bilang katibayan ng kanyang kabayaran. Ano ba ang katibayan ng kabayaran? Sa ibang salita. Resibo. Ano katibayan ng kabayaran? Resibo. So, ibig sabihin, ano ang katibayan ng kabayaran ni Jesus sa mga kasalanan natin? Dugo. Ano ibig sabihin nun? Resibo. May resibo na tayo sa langit. Guys, yung mga kapatid, may resibo tayo, may katibayan ng kabayaran At ano ba yung ginawa kasi ni Jesus na sinasabing tapos na?
The finished work, namatay siya sa krus para sa atin. Pagkatapos, pumabasa sa impyerno. Katapos, nabuhay siya. His work, His finished work, and His resurrection. Ibig sabihin, yung dugo ni Jesus na nasa langit is the example o is the replacement o yun yung mismong illustration ng kanyang tinapos na gawa sa krus at muli niyang pagkabuhay. Yung dugo ni Jesus, yun yung illustration ng kanyang finished work on the cross. Kaya nga, nung tanggapin ng Ama ang dugo ni Jesus sa heavenly Holy of Holies, kumpleto na ang transaksyon. Idineklara na ng Supreme Court ng langit. So may Supreme Court ang langit. Yung pinakamataas na korte. Ito ang tunay ng Supreme Court. Tama? Wala nang tataas pa sa korting ito. Itong pinakamataas na court, yung Supreme Court ng langit, ang nagsasabi na justified, satisfied, just as if you have not sinned. Justified ka na, kapatid. Wala nang hawak sa'yo si Satanas. Kaya ikaw, kapatid, dahil sa dugo ni Jesus na nasa langit, pag humarap ka sa Diyos, sa paghuhukom, ang sabi ng Diyos, because of the blood of Christ, you are justified. You, we are justified. Kuya Butch, you are justified. Sister Lorna, you are justified. Kayong lahat, you are justified. Just as if you have not sinned. Justified. Amen, mga kapatid. Kaya nga, ang dugo ni Jesus sa trono ng Diyos, ang katibayan ng tinapos na gawa ni Jesus at kanyang pagkabuhay. Alam niyo mga kapatid, kung ang mundo may pera, paano ka magkakaroon ng isang bagay legally na hindi mo ninakaw, na hindi mo pinuwersa, na hindi mo hiningi? Mapupunta sa iyo ang legal ownership of isang bagay. Pera, di ba? Bibilhin mo. Tama mga kapatid? Kung sa mundo may pera, para magkaroon ka ng legal possession ng isang bagay, in the same way, in heaven, we have the currency, the blood of Christ, para magkaroon tayo ng legal possession in heaven. It is the spiritual money, parang ganun, ang baba ng comparison. But just like that, na kung sa mundo, kailangan mo ng pera para magkaroon ka ng legal possession, in the same way, in the spirit world, sa spiritual na bagay, ang dugo ni Jesus ang ating ginagamit upang magkaroon tayo ng mga spiritual na bagay. Amen mga kapatid. At ano yun? Kailangan mo ng kagalingan, you need the blood of Christ. Kailangan mo ng provision, the blood of Christ satisfied na. Kailangan mo ng freedom, the blood of Christ. Kailangan mo ng authority, kailangan mo ng kapangyarihan, kailangan mo ng peace, the blood of Christ satisfies it all. Yun yung kabayaran sa lahat ng ating pangangailangan. Amen mga kapatid. Kaya in communion, pag tayo nagko-communion mga kapatid, hindi lamang tayo when we drink of the wine, na juice nga rin yung ating iniinom eh. Pero kunyari wine. We drink of the wine. Na yun yung sabi na Jesus, this is my blood. Kapag ka iniinom natin mga kapatid yun, we are partaking, hindi lang tayo nag-celebrate ng isang religious ceremony or religious activity. Nagkakaroon tayo ng legal transaction. When we celebrate of the blood, when we drink of the blood, we are buying healing para ourselves. We are buying provision for ourselves. Mga kapatid, naintindihan, tatagalugin ko, kapag you are partaking of the blood, para kang bumibili ng kagalingan para sa sarili mo. Para kang bumibili ng provision, bumibili ng protection, bumibili ng freedom, bumibili ng authority, bumibili ng lahat. Sabihin nyo nga lahat ng kailangan mo sa buhay at buhay na may kabanalan. Amen? Kaya nga sabi ni Pablo dun sa 1 Corinthians 11:29, basahin nga natin to. 1 Corinthians 11:29-30. For anyone who eats and drinks without regarding the body, eats and drinks judgment on himself. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. Sabi ni Pablo, kaya marami sa inyong may sakit, kaya marami sa inyong patay na. Kasi pagka tayo ay nagko-communion, kayo inom lang ng inom, at kayo kain lang ng kain. Yun ang sabi ni Pablo Hindi nyo binibigyan ng recognition. Ibig sabihin, hindi nyo kinikilala
You are not recognizing. Hindi nyo binibigyan ng pasin at halaga at value kung anong inyong iniinom at anong inyong pinaghahati-hatian. Ano yan? Yan ang dugo ni Jesus na kabayaran sa iyong hindi lang kasalanan, kundi yan ay pangako ng Diyos upang tumanggap ka ng lahat ng pagpapala at kabanalan. Kaya nga ang iba, hindi naman sinabing, pagka ikaw ba'y kumain ng kumain lang, pag nagbe-breaking of the bread, kayo kain lang at kayo uminom lang, ikaw ay magkakasakit at ikaw ay mamamatay. Hindi ganon. Ang ibig sabihin nun, kung kayo ay tumatanggap ng communion, na nire-recognize mo talaga yung kanyang dugo at kanyang laman, hindi ka dapat nagkakasakit eh. Hindi ka dapat mamamatay eh. Bakit? By His wounds, you are already healed. Hindi ka dapat mamamatay eh. Bakit? Sapagkat yan dugong yan, yan ang buhay. That is the life of Christ. Bakit? Because you partake in the blood covenant between God and Son. Gusto mga kapatid? Kaya mamaya pag nag-communion tayo, hindi kayo basta kukuha lang. O yung iba ayaw mo na mag-communion. Ba't ako hindi mag-communion? Kasi hindi ako nakapag-kumpisal. Baka dumikit sa aking alangala. Mga kapatid, hindi totoo yan. The more you sin, the more you need communion. Because that is the solution to your problem. Amen. Hindi mo lilinisin ang sarili mo. Sabi nga natin, kanina, hindi ka tatanggapin ng Diyos kung ikaw ay madumi kahit anong gawin mo. Kaya nga mo nang linisin ka ng dugo ni Jesus, kaya ka naging tanggap sa Diyos. Hindi mo malilinis ang sarili mo sa pamamagitan ng iyong pagkumpisan. Pinatawad ka ng Diyos, hindi dahil sa iyong pagkumpisal ng kasalanan. Pinatawad ka ng Diyos dahil sa remission of sin. Yung kanyang dugo ay binuhos para sa iyo. Kaya ka pinatawad ng Diyos. Kaya, bakit? So, hindi na ba tayo hihingi ng tawad? Mga kapatid, kasi meron nagsasabi, tayo daw ay nagtuturo na hindi na daw tayo, tinuturo daw natin, hindi na tayo hingi ng tawad pag nagkasala. Mga kapatid, kung ang anak mo, kung ang relasyon nyo na sa Diyos ay katulad ng relasyon nyo bilang pamilya, nahingi ka ng tawad. Bakit? Kasi magagalit ang daddy, hindi ako makahimbaon pag hindi ako humingin tawad. Pero ang Diyos, ang pagpapatawad niya, hindi dahil sa paghingi mo ng tawad. Ang pagpapatawad niya ay dahil sa dugo ni Jesus na binuhos para sa iyo. Kaya ka natatakpan, kaya nalinis ang kasalanan mo. Sorry, hindi natakpan. Kaya nalinis ang kasalanan mo. Bakit hihingi ka pa uli ng tawad, mga kapatid? Kung ikaw ay pinatawad ka na, hihingi ka pa uli ng tawad? Pinatawad ka na eh. Anong gagawin mo? Pasasalamatan mo na lamang ang dugo ni Jesus na naging daan upang ikaw ay mapatawad sa iyong mga kasalanan. Pagpapasalamat ay gagawad mo sa Diyos. Hindi paghingi, kundi pagpapasalamat sa pagpapatawad na iginawad niya sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Amen. Ngayon, kung ikaw ay nagigilty pa, ako may nagawa sa Diyos di umamin ka sa Diyos, Lord, mali nga po ang ginawa ko. Umamin ka, lumapit ka sa Kanya na, sabihin mo, Lord, salang-sala po yung ginawa ko Salamat na lamang, may dugo ka na binuhos para sa akin upang ngayon ako po, Panginoon, ay manatiling malinis. Sino ang bida? Si Jesus. Hindi yung ikaw. Lord, ako'y nangangako ha. Hindi na ako mag-uulit. Ito na naman, dumali ka na naman ng pangako. Ano sabi natin kanina? Huwag kang mangangako sa harap ng Diyos kasi kadalasan sa iyong pangako ay napapako, baka kayo masumpa. Ang nangangako at napapako ay nasusumpa. Maraming ganyan, maraming nangako ng utang, babayadan. Hindi binayadan, nasumpa. Kaya mga kapatid, pag lumapit ka sa Panginoon, huwag yung pangako mo, ang gawin mong bida. Ang gawin mong bida ay yung titingin ka doon sa pinangako ng Diyos sa iyo. Pinangakong kapatawaran, pinangakong buhay na walang hanggan. Yun ang titingnan mo mga kapatid. Amen. Kaya nga, dahil sa dugo, ikaw ay covenant partner, joint heir with Christ, anak ng Diyos na may full legal rights sa lahat ng meron ang Ama. Yan ang meron si Pedro, si Pablo, ikaw at ako, meron tayo niyan. Amen mga kapatid. Paano ka pala bumibili sa tindahan? Ganito ka ba bumibili sa tindahan? Oy, miss, ikaw naman ay maganda. Ako naman ay magandang ngumiti. Baka naman pwedeng akin na lamang yung sardinas. O kaya baliktarin natin, ako naman ay pogi, ikaw naman ay mabait. Baka naman pwedeng akin ng sardinas. Pwede yun, ikaw si Pastor Rodel.
Pogi ka, maaaring maawa sa'yo yung may tinda at bibigay na, oh, Carodel, eto na po ang sardinas. Pwede yon. Pero hindi legal yon. Ay ang tinda ay tindehan. Tinda ay ititinda. Pero kung kayo may 20 pesos, sabihin mo sa, Miss, akin na isang sardinas, ito 20 pesos ko. Walang ka abot-abot. Walang diskusyon, ibibigay sa iyo yun. Kasi yun ang legal process. Meron kang pera, may binibili ka. In the same way, ganun din tayo sa Diyos. Meron ng bayad ang ating kinukuha, binigay sa atin ng pambayad, ang dugo ni Jesus, meron tayong legal rights. Hindi tayo nagmamakaawa na baka sakaling tayo pakinggan ng Diyos. Kinukuha lang natin kung ano ang merong binayaran na ng Diyos para sa atin. Amen. Kaya nga, sabi ni Pablo sa Hebrew chapter 4 verse 16, come boldly to the throne of grace and you will find help in time of need. Kailan mo daw mapafind ang help? When you come boldly to the throne of grace. Hindi yung when you come na ikaw ay may pag-aagam-agam. Natatakot ka. Bakit ka kasi natatakot? Kasi tinitingnan mo sarili mo, hindi ka dapat. Pero ikaw ay may boldness, may confidence ka kapag lalapit ka sa Diyos, alam mo, katanggap-tanggap ka dahil daladala mo ang dugo ni Jesus. Because of the blood, you are acceptable to God. At dahil doon, ikaw ay may boldness, mayroon kang confidence na pakikinggan ka ng Diyos. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 3 verse 12, in Him and through faith, ano ba yung ibig sabihin ng in Him? Bakit ka ba naging in Him? Because of the blood again. Because of the blood covenant, we may approach God with freedom and confidence. Kaya pwede mo gamitin yung 11:24. Kasi may blood covenant ka. Ano yung 11:24? Believe that you receive it. Kasi may blood covenant ka. Kasi nga, it's not about just receiving and asking. It is about the blood covenant na ibinigay sa atin ng Diyos. At yun ang meron tayo, ang dugo ni Jesus sa langit. Ano ngayon ang legal standing natin kay Kristo? Sasabihin ni Satanas, alay ko na yung makasalanan pa rin, guilty ka pa rin. Ay kagabi, may ginawa ka, guilty ka pa rin, hindi ka pa rin tanggap sa Diyos. Unworthy ka. Hindi ka dapat pagpalain ng Diyos. Hindi ka dapat i-bless ng Diyos. Hindi pakikinggan ng Diyos ang panalangin mo. Unworthy ka. Hindi ka karapat-dapat. Mga kapatid, kasinungalingan yun. Dahil ikaw ay righteous na, forgiven, accepted. Sabi nga ng Romans 8 verse 33, sino ang magsasakdal laban sa mga hiniling ng Diyos? Basahin natin yung kasunod. Ay Diyos ang siyang umaring ganap. Sino magsasabing guilty ka? Sino magsasabing sinner ka? Ay ang Diyos ang nagsabing ikaw ay righteous? Mga kapatid, tingnan niyo yun. Sino ang magsasabing? Wala. Kung ang Diyos ang nagsabing ikaw ay banal, wala nang iba pang Herodes o sino man tao magsabing ikaw ay makasalanan pa rin at ikaw ay kulang pa rin. Wala. Hindi si Satanas, hindi ang demonyo. Kahit sarili mong konsensya, kasi minsan tayo nakukonsensya. Alam mo kapatid, bakit ba tayo lagi nakukonsensya? Bakit ba ako lagi may guilty conscience? Alam niyo kung bakit? Secret lang natin. Alam niyo kung bakit? Kasi nagkakasala ka. Tama? Nagkakasala ka eh. Kaya ka lagi may guilty conscience. May ginagawa ka kasing kasalanan. Tama? Oo. Alam niyo mga kapatid, in spirit, kung ikay nagkasala, wala nang punishment, wala nang judgment para sa atin. Alam na naman natin yan, galing sa Diyos. Pero, pag ikaw ay nagkakasala, ikaw ay nakikipaglaro, nakikipagpapintero, nakikipagkurutan, nakikipagharutan. Kanino? Kay Satanas. So dahil kayo nakikipaglaro kay Satanas, anong ginagawa sa'yo? Dadayain ka sa laro, pipitikin ka, tutumbahin ka, wiwikain ka ng kuno-ano, lalasunin ng utak mo. Kaya ikaw ngayon, lagi ka pa rin may guilty conscience. Sabi natin, pag nagkasala tayo, wala na yan. Wala nang magagawa ang kasalanan kasi nga may covenant blood na. Wala na. Natakpan, nabura na lahat. Pero, pag nagkasala ka, ano nangyayari? Nasisira ka ni Satanas. Dinadaya ka. Sinicheat ka. Kaya ikaw ngayon lagi may guilty conscience. Alam mo, maganda rin yung guilty conscience eh. Yung guilty conscience na yan ay nagpapaalala sa'yo, uy, meron kang nagawa, lapit ka muna. Pasalamatan mo ang Panginoon sa kanyang paglilinis sa'yo. Para, again, bakit mo sasabihin yun? Para ma-reinforce, mapagtibay, maging maapaalalahanan ka na ikaw ay banal dahil sa ginawa ni Jesus para sa iyo. Amen, mga kapatid. Amen. Sana po yung natututo tayo doon, mga kapatid. Kaya tingnan natin, mga kapatid, ito.
Dahil ikaw dineclare na ng Diyos na righteous, wala ngayong bad things na maaring lumapit sa iyo. Because of the blood covenant, walang maaring masama na mangyari sa iyo. Wala, mga kapatid. Bakit? Because God, walang maaring masama mangyari sa iyo galing sa Diyos. Ulitin natin. Walang maaring masamang mangyari sa iyo na galing sa Diyos. Ulitin ko ulit. Walang masamang mangyayari sa iyo na galing sa Diyos. Bakit? Because God, nakasulat dyan, sister. Wala. Because God who declared you are righteous and legally bound, nakatali siya to give you good things because of His blood covenant. Saan manggagaling, mga kapatid? Ang iyong masamang nangyari sa buhay mo, doon ba galing ba sa Diyos na nagsabing ikaw ay matuwid at nagkaroon ng sumpa, pangako, pinirmahan ng dugo na sinasabing gagawin ko ang lahat ng mabubuti sa iyo? O doon kay Satanas na nagsabing naparito to steal, to kill, and destroy? Kanino, mga kapatid? Sabi nyo kay Satanas, di ba? Pero bakit minsan lagi nyo paling sinisisi ang Diyos? Bakit minsan ang may credit pa si Satanas ng maganda nangyari sa iyo? Pero bakit pag may masama nangyari sa iyo, mismo lagi siyang sasabihin, iniloob ng Diyos, hinalaw ni Diyos, inilaw ni Lord, binigay ni Lord, dinulot ni Lord itong ganito para ako'y matuto. Mga kapatid, next time, be very, very, very careful. To whom you give credit and to whom you give the blame. Pag sa Panginoon, laging credit. Kasi ang sabi ng Panginoon, I will do all these things for my glory. Laging siya ang mapapapurihan. And the enemy comes to steal, to kill, and to destroy, mga kapatid. Ang ganda nung Psalm 103 verse 5, nakita namin nung isang gabi habang kami nagsesel. Ang Psalm 103 verse 5, fulfill your desire with good things. God fulfills your desire with good things. Ano ibig sabihin? Sabi ng isa, spiritual desire lang yan. No. It is your desire. Lahat ng desire mo, kapatid, because you are a new creation, bago nilalang ka na, hindi ka magdi-desire ng pangit. At kahit ang desire mo ay pangmundo, pera, pangmundo yan. Healing, pangmundo yan. Relationship, pangmundo yan. God is also going to fulfill your desire with good things. Example, halimbawa, yung desire ng aso ko ay kumain. Gustong-gusto na niya kumain. Wow! Panay na ang lapat ng labi sa aking binti habang ako yung nag-aalmusal. Pero hindi ko maiabot yung pagkain doon sa kanya sapagkat ang kinakain ko sa mga oras na yon ay pritong sapsap. Pero ang desire niya ay kumain. Pero because I fulfill his desire with good things, anong ginawa niyo? Ginawa ko. Kinuha ko yung sausage para sa anak ko. At yun ang binigay ko sa aso ko. Gets niyo, mga kapatid? Ganon ang Diyos sa atin. He fulfill our desire with good things. Hindi basta napupulfill lang ang desire, pero magdudurot naman sa iyo ng hinaing, sakit, problema. Kaya minsan hindi mo matanggap-tanggap yung fulfillment ng desire mo sapagkat wala pang tamang desire, wala pang tamang good things na enough para ma-fulfill ang desire mo. May desire ka, kapatid? He will fulfill it with good things. May desire ka, mga kapatid? He fulfill it with good things. Gusto mo magkabahay, hindi ka niya bibigyan ng malaking bahay, tapos ikaw naman ay habang buhay, nagpapakahirap magbayad sa bahay. But if it's your desire, He will fulfill it with good things in a manner that He knows that you will not be a burden. Amen, mga kapatid? So God fulfill your desire with good things. Bakit? Because God is bound by the blood covenant. Kasama sa binayaran ng dugo ni Jesus. In conclusion, mga kapatid, tumigil ka ng mamuhay na mas mababa pa sa karapatan mo. Tumigil kang tanggapin ang defeat, gayong may legal inheritance na victory para sa iyo.
Tumigil kang mag-beg. Gayong ikaw ay may authority kang mag-command. Minsan ang isang Kristiyano, may authority naman mag-command, wala nang ginawa kundi magmakaawa. Kapatid, gamitin mo ang iyong bibig na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Life and death is in the power of tongue. Choose life, speak life. Agree with the word of God, speak the word of God. Amen mga kapatid. Tumayo ka sa covenant rights mo, gamitin mo ang name. Enforce mo ang kontrata mo, na ibuhos na ang dugo, nabayadan na ang price, nabayaran na ang binili mo, iyon na ang victory, mga kapatid. Kaya kapag nagising ka bukas, hindi ka gigising bilang parang pulubing, humihingi, umaasa ng tira-tira. Gigising ka bilang isang covenant partner na may full legal rights. Hawak mo ang dokumento, hawak mo ang dugo. Legal rights ng lahat ng pinangako ng Diyos sa iyo. Kaya kapag nanalangin ka, hindi ka nanalangin parang umaasa, para mapakinggan, nanalangin ka bilang taong alam mo na may access ka sa trono ng Diyos. Sa trono ng makapangyarihan Diyos. Kaya sigurado ka sa pananalangin mo. Ano nangyayari kapag sigurado mo nang tinanggap ang pinapanalangin mo? Pagpapasalamat ang lalabas sa iyo. Kaya puro pagpapasalamat ang lumalabas sa iyo. Life of gratitude ang lumalabas sa iyo. Kasi sigurado ka na tinanggap mo na ang lahat ng binili ni Jesus para sa iyo. Amen. Kapag umatake ang kaaway, hindi ka uurong sa takot. Tatayo ka sa authority at makikita mong yuyuko ang impyerno sa pangalan ni Jesus dahil sa bisa ng dugo ni Jesus. Ito ang covenant inheritance natin ngayon mga kapatid. We partake of the blood. Ito ang legal reality natin ngayon mga kapatid. Ito kung sino ka ngayon. Kaya simulan mong mamuhay ayon dito. Amen? Amen. So basahin natin ang ating takeaway. Our takeaway. Yan. Ang pagtrato sa atin ng Diyos ng biyaya ay hindi nakabase sa ano paman. Mga kapatid, balikan natin yon. Hindi ko na-explain. Tayo ay tinatrato ng Diyos ayon sa covenant. Si Abraham ay tinrato ng Diyos ayon sa kanyang pangako kay Abraham. Kaya kahit anong ginawa ni Abraham, nagsinungaling, naging asawa yung kanyang half-sister, kung ano-ano mga ginawa, pero isinakatuparan pa rin ng Diyos ang kanyang pangako, hindi sa pinarusahan dahil sa kanyang pagsisinungaling. Bakit ang mga taga-Israelita ay nagkakasala at sila ay napaparusahan? Kasi yun ang covenant nila. Ang covenant kasi nila, gagawin ko ito, pagpapalain mo ako, hindi ko gagawin, masusumpa ako. Pero ang pagtrato sa atin ng Diyos ay dahil sa covenant ni Jesus ng Ama para sa atin. Tinupad niya ang lahat, ngayon siya itinulong ng Diyos na pinagpala, nakikihati lang tayo sa pagpapalang kanyang minana para sa atin. So you are living by grace. Kaya hindi nakabase ito sa anuman, hindi mababasag ang blood covenant na tinupad ni Jesucristo upang tayo ay maging matuwid, tanggap at matagumpay sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Tandaan, we have claim for everything purchased by the blood. In Jesus' name, Amen. Amen. Palapakan nga natin ng Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin, sa imbiyaya sa amin po, Panginoon. Tunay na ikaw ang nagsimula po, Panginoon. Ikaw ang tatapos po, Panginoon. At kami po, Panginoon, tatanggap lamang po, Panginoon. Sapagkat nasabi mo po, Panginoon, kami na sumasampalataya sa iyo po, Panginoon, ay pinagkalooban mo ng karapatan bilang iyong maging anak po, Panginoon. Kami na nakikiinom po, Panginoon, tumiinom ng iyong dugo po, Panginoon, ay nakikihati sa iyong tagumpay po, Panginoon. Kami ay bound, kami ay tinali po, Panginoon, ng covenant o pag-iisa po, Panginoon, ng pangako mo sa iyong anak po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay po, Panginoon, na puspos at kaiga-igaya. At ikaw, kapatid, kung ikaw ay nanonood ngayon, hindi mo pakilala si Jesus na siyang tagapamagitan, naging iyong tagapamagitan, na siyang representative o substitute natin sa ating pagkakasala, na siyang nagpatulo ng dugo ng pangako, na siyang nagbuhos ng dugo na naglilinis ng ating mga kasalanan, tanggapin mo siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Inaanyaya kita sa isang maiksing panalangin ng pagtanggap at pananampalataya. Panginoong Jesus, ako po isang makasalanan. Ako po'y mapapahamak sa impyerno kung wala ka. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili sa aking mabubuting gawa. Salamat po, Panginoon, namatay ka para sa akin. Salamat po, Panginoon, ikaw nagbuhos ng dugo upang ako ay mapatawad sa aking mga kasalanan. Kaya tinatanggap kita ngayon bilang aking Panginoon tagapagligtas.
Salamat po dahil diyan isinulat mo ngayon ang pangalan ko sa aklat ng buhay at ako'y mabubuhay ng walang hanggan kasama mo sa katawan. At habang nasa mundong ito, hindi mo ako pababayaan, hindi mo ako iiwan, hindi mo kakalimutan. At patuloy mo akong sasamahan sapagkat yan ang iyong pangako na pinagtibay ng iyong dibdib. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Lord, thank you po Panginoon sa iyo pong pangangaral sa amin sa umagang ito. Salamat po sa katotohanan ng amin natutunan. Salamat po sa patuloy pang pagpapaliwanag sa amin ng mga katotohanan ito na tunay na gabay namin, kalakasan, at mapasasandalan habang kami lumalakad sa mundo ito. We give you glory, we give you honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Dadako po tayo sa communion o pagpapirapirasyon ng tinapay at ng alak.